Matapos malaman ang katotohanan tungkol sa selyo, bumaling si Sejan sa dalawang salarin na kinakabahang nakaupo sa lupa na nakatali ang mga kamay. Tinanong niya si Theo kung inatake sila gamit ang selyong ito, at kinumpirma niya. Tinanong niya si Sejan kung ano ang dapat nilang gawin sa mga masasamang ito, ngunit wala ring ideya si Sejan. Nagmamakaawa si Scarim na patawarin siya kahit minsan lang, at sinabi ni Meryl, na hindi niya alam ang ginagawa niya dahil sumusunod lang siya sa mga utos ng Goblin. Hindi pinansin ni Sejan ang kanilang mga pakiusap, at tinanong niya si Eileen kung ang selyo ng puting dragon ay kabilang sa dragon na namamahala sa puting tore. Kinumpirma ni Eileen at ipinaliwanag na may iba't ibang angkan ng mga dragon na kumakatawan sa iba't ibang kulay. Tulad ng mga itim na dragon, mayroon ding mga asul na dragon, pilak na dragon, at iba pa. Mayroong hindi sinasabing tuntunin sa kanila na ang mga pag-aari ng isang dragon ay hindi maaaring dalhin sa tore ng iba ng walang pahintulot. Dahil napakalakas ng mga ito na kung gagamitin ng walang ingat, maaari nilang sirain ang mundo na itinayo sa loob ng tore. Sinabi ni Eileen na magiging problema ito, ngunit ang mas malala, ang sigil ay kabilang sa puting dragon, si Kellyanne. Nagtataka si Sejan kung ano ang ibig niyang sabihin, at nang magpapaliwanag na si Eileen tungkol sa relasyon ng kanyang lolo at ni Kellyanne, naputol siya ni Kaiser. Lumapit si Kaiser kay Sejan na sinasabing nagugutom siya at humihingi ng pagkain. Nang makita ang malaking estatwa ng itim na dragon na gumagalaw, natakot ang mga residente ng tore. Agad na yumuko sina Iona at Hegel kay Kaiser upang batiin siya, at agad niyang isinagawa ang kanyang marangal na kilos. Nakilala niya ang aura ni Iona at bilang ang naglagay ng harang sa paligid ng piraso ng monumento. Pinuri niya siya sa paggawa ng napakahirap na high-level magic. Bumaling si Kaiser kay Sejan at tinanong kung ano ang nangyayari, at kung bakit bigla siyang nagkaroon ng maraming bisita. Nagtataka siya kung nagdaraos sila ng isang party o ano, at kinakabahang tumawa si Sejan bago ipakita kay Kaiser ang selyo ng puting dragon. Pagkakita niya sa selyo, sumabog ang galit ni Kaiser at hinawakan ang kamay ni Sejan at itinaas siya, na tinatanong kung saan niya nakuha ang bagay na nasa kamay niya. Nagpanik si Sejan at tinanong kung ano ang problema, ngunit sinabi ni Kaiser na sagutin muna ang kanyang tanong. Sinabi ni Sejan sa kanya na iniimbestigahan niya ang goblin at ang puting pusa na gumamit nito sa kanyang mga kaibigan. Natatakot sila Scarim at Meryl sa presensya ni Kaiser. Binitiwan ni Kaiser ang kamay ni Sejan at bumaling sa dalawang salarin, na malakas na tinatanong kung paano naglakas loob ang mga residente ng itim na tore na gamitin ang mga bagay ng puting tore. Nagmamakaawa sina Scarim at Meryl, na humihingi kay Kaiser na patawarin sila sa kanilang pagkakamali. At maging si Hegel ay natatakot sa galit ni Kaiser. Gayunpaman, ang lolong itim na dragon ay walang gana na palayain ang sinuman. At ginamit ang kanyang mga kakayahan sa pag-a-appraise upang i-scan ang dalawang salarin, at nalaman na si Scarim ay ganap na natatakpan ng enerhiya ng puting dragon. Iyon na yun para sa kanya, at nang hindi man lang naghihintay ng paliwanag, itinuro niya ang kanyang daliri sa goblin at nagpa siya na lipulin siya. Wala man lang pagkakataon si Scarim na maproseso ang nangyayari, at sa susunod na sandali, sumabog siya at naging abo sa isang iglap. Nagulat si Meryl nang makita ito, at napagtanto lang ni Meryl ang nangyari matapos magkaroon ng madilim at sunog na bahagi sa lupa kung saan nakaupo si Scarim. Nagsimula siyang sumigaw ng bumaling si Kaiser sa kanya, ngunit humakbang si Sejan at hiniling sa kanya na tumigil. Dumating din ang kanyang mga kaibigan upang suportahan siya habang hinihiling nila kay Kaiser na tumigil dahil kung papatayin din niya si Meryl, hindi nila malalaman kung paano niya nakuha ang selyo ng puting dragon. Sinabi ni Kaiser na hindi na kailangan. Sinabi niya na ang goblin ay nadungisan ng enerhiya ng puting dragon, at wala siyang ibang pagpipilian kundi lipulin siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sejan na tumabi dahil hindi siya magpapakita ng awa sa sinumang nagtatanggol sa mga traidor. Binyantaan niya si Sejan gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit biglang nagpadala ng mensahe si Eileen upang pigilan siya. Sinabi ni Kaiser kay Eileen na tumigil sa paggambala sa kanya dahil alam niyang kinamumuhian niya ang mga puting dragon. Sinabi ni Eileen sa kanya na kailangan niyang tumigil o puputulan niya ang komunikasyon sa kanya. Nagulat si Kaiser. Hiniling niya kay Eileen na maghintay, ngunit hindi siya nakinig sa kanya.
Sa halip, pumasok siya sa administrator mode at, habang humihingi ng paumanhin si Kaiser sa pagpapadala sa emosyon, nagpa siya si Eileen na i-timeout siya. Sinabi niya sa crystal ball na putulin ang komunikasyon ng estatwa ng bato. At i-blocklist ang kanyang lolo sa pag-control nito. Sa susunod na sandali, biglang nawalan ng kuryente ang estatwa at nagyelo sa lugar nito, na nag-iwan kay Sejan at sa iba pa na naguguluhan. Kinontak ni Eileen si Sejan, at sinabi sa kanya na pansamantala niyang hinarangan ang pakikipag-ugnayan ng kanyang lolo sa estatwa, kaya hindi siya makakakonekta sa ngayon. Nakahinga ng maluwag si Sejan nang marinig iyon, at tinanong niya si Eileen kung bakit galit na galit si Kaiser. Gusto niyang malaman kung talagang naglalaban ng husto ang mga dragon laban sa isa't isa, at sinabi ni Eileen sa kanya na hindi iyon ang kaso. Ipinaliwanag niya na ang mga dragon ay dating nagkakasundo ng mabuti, at ang iba't ibang tore ay nakikipag-ugnayan pa sa isa't isa. Naaalala rin niya na bago siya nagsimulang manirahan sa tore, nag-aaral at nakikipaglaro siya sa mga dragon mula sa ibang angkan. Pagkatapos ay sinabi ni Eileen na nagkakasundo rin sina Kellyanne at ang kanyang lolo. Sa katunayan, sila ang pinakamatalik na magkaibigan sa lahat ng dragon, at naiinggit sa kanila ang lahat. Gayunpaman, dahil sa isang tiyak na insidente, lubusang nasira ang kanilang relasyon. Pagkatapos noon, kahit ang pinakamaliit na bakas ng isa't isa ay nagtulak sa kanila na sumugod sa isa't isa na may intensyon na pumatay. Dahil doon, kinailangan ng iba pang puting dragon at itim na dragon na putulin ang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Nagsimulang alalahanin ni Eileen ang isang puting dragon na nagngangalang Ajax, na tinawag niyang kapatid, at nagtataka kung maayos lang siya dahil daan-daang taon na ang nakalipas mula nang huli niya itong nakita. Nagulat si Sejan sa kanyang nalaman kay Eileen, ngunit nagpa siyang unahin ang mas mahalagang bagay. Bumaling siya kay Meryl sinasabing kung gusto niyang mapakalma ang galit ni Kaiser. Kailangan niyang isiwalat kung saan niya nakuha ang sagisag ng puting dragon. Lubos na natarante si Meryl at umiiyak matapos ang nangyari, at wala siyang kakayahang sumagot sa tanong. Sa kabilang banda, sa dimensyon ng mga dragon, nagwawala si Kaiser matapos siyang harangin ng kanyang apo. Winasak niya ang kanyang magarbong gaming chair at nagsimulang huminga ng malakas upang kumalma, at nang sandaling iyon, dumating ang kanyang anak na si Anton dahil sa malakas na ingay. Tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang nangyayari, ngunit nang makita niyang sira ang control panel, nag-alala siya. Tinanong niya si Kaiser kung may nangyari kay Eileen at kung bakit ganito ang kalagayan ng aparato. Sinabi ni Kaiser sa kanya na sinira niya ito dahil sa galit. Pagkatapos ay pinuri niya si Eileen, sinasabing napakatalino niya, gaya ng inaasahan niya sa kanyang apo. Natutunan niyang gamitin ang tower system ng mag-isa, at nagawa pa siyang harangin. Hindi nakikinig si Anton sa mga sinasabi ng matanda at tinanong siya kung alam ba niya kung gaano kahalaga ang control device. Walang pakialam si Kaiser, at sinabi sa kanya na ipaayos ito sa gumawa nito. Pagkatapos ay dumiretso siya sa pangunahing punto at sinabi sa kanyang anak na isang bagay na pagmamay-ari ng puting dragon ang natagpuan sa kanilang tore. Napagtanto ni Anton na, dahil sa galit ng kanyang ama, ang bagay na iyon ay tiyak na pagmamay-ari ni Kellyanne. Kinumpirma ni Kaiser, sinasabing tiyak na ipinakakalat ni Kellyanne ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapagamit sa mga residente ng Black Tower ng mga bagay na may enerhiya niya. Galit na galit siya, iniisip na sinasadya ito ni Kellyanne para guluhin siya, at hindi niya ito palalampasan. Sinabi ni Kaiser kay Anton na ipatawag agad ang lahat ng itim na dragon. Nagpanik si Anton nang marinig ito at tinanong ang kanyang ama kung gusto niyang magsimula ng laban. Ngunit sinabi ni Kaiser na hindi ito laban kundi digmaan. Sinabi niya na hindi niya mapapatawad ang ginawa ni Kellyanne, at babayaran niya ito ng buong buo. Lumipad si Kaiser, at naiwan si Anton, na nag-aalala tungkol sa posibilidad ng madugong labanan sa pagitan ng itim at puting dragon. Sa kabilang banda, umiiyak ng malakas si Meryl sa harap ni Sejan. Sinabi niya sa kanya na wala siyang alam tungkol sa anumang bagay dahil ginamit lang niya ang bagay na ibinigay ni Skerem sa kanya matapos makipagkita kay Terek. Nagmamakaawa si Marl kay Sejan na iligtas ang kanyang buhay, at nangako na gagawin ang anumang gusto niya bilang kapalit. Pinatotohanan siya ni Iona, naniniwala na nagsasabi ng totoo si Meryl, dahil may katulad ding sinasabi si Terek nang dalhin siya,
Tinanong ni Sejun kung nakuha ng lalaking nagngangalang Terek ang mga bagay mula sa puting dragon. At sa palagay ni Iona ay hindi. Naniniwala siya na malamang na natanggap niya ito mula kay Greed. Ipinaliwanag niya na mahilig magyabang si Terek. At kung may kahangahangang bagay na nangyari sa kanya tulad ng pakikipagkita sa puting dragon, tiyak na sasabihin niya ito sa harap niya. Sa bagay na iyon, sinabi niya kay Sejun na matagal na siyang naghihinala tungkol sa hindi kilalang salamangkero, na pinagmumula ng kayamanan at impormasyon ni Greed. Sigurado siya na hindi niya makukuha ang lahat ng kapangyarihan niya dahil lang sa kanyang pagsisikap. At ngayon ay pinaghihinalaan niya na maaaring nakikipagsabuatan siya sa mga puwersa sa labas ng tore. Nagsimulang mag-isip si Sejun kung dapat niyang galitin si Greed ngayon. At bamantong hininga si Pio Pio nang marinig ang tungkol sa nakakatakot na baboy. Napansin ng itim na mandirigmang kuneho na malungkot siya. At sinabi niya kay Sejun na dapat silang magpahinga sandali para makapagpahinga ang kanilang mga bisita. Naintindihan ni Sejun na tama ang itim na kuneho. Sinabi niya sa lahat na magpahinga muna, dahil mapag-uusapan nila ang bagay na ito pagkatapos ng hapunan. Iniwan niya si Pio Pio sa pangangalaga ng itim na kuneho, at inihatid siya nito sa isang silid, habang bumalik si Iona sa loob ng hoodie ni Theo para matulog. Bago umalis, sinabi ni Iona kay Meryl na ang paggamit ng mga bagay mula sa ibang tore ng walang pahintulot ay may parusang kamatayan. Kaya kahit ligtas siya sa galit ni Kaiser, papatayin siya kapag naiabot na ang ebidensya sa asosasyon. Sinabi ni Iona sa pusa na maghanda para doon. At nagsimula siyang umiyak ng hindi mapigilan. Naawa si Theo sa kawawang pusa, at hiniling kay Iona na dahan-dahan lang sa kanya. Nagselos si Iona nang marinig na pinapabore ni Theo si Meryl ngayon. At sinabi niya sa kanya na hindi iyon ang kaso. Samantala, tinanong ni Oren si Sejun kung ano ang gagawin niya sa mga bagay na pagmamay-ari ni Skerem na kinumpis niya sa kanyang bando. Biglang napagtanto ni Sejun na maaaring may mga bagay mula sa labas ng tore sa bando. At sinimulan niyang hanapin ang mga ito para sa anumang bagay na kapaki-pakinabang. Sinimulan niyang itapon ang mga bagay sa labas habang ipinapaliwanag sa kanyang mga kaibigan na si Skerem ay nagdadala ng maraming bagay mula sa labas ng tore. At baka may paliwanag kung paano niya nakukuha ang mga iyon mula sa kanyang mga gamit. Sinabi ni Theo na sayang at namatay si Skerem dahil maaari sana nila siyang tanungin. Natagpuan ni Sejun ang susi ni Skerem. At sinabi ni Oren na sinabi ng goblin na iyon ang susi sa kanyang bahay. Tinawag iyon ni Theo na kasinungalingan dahil walang bahay ang mga naglalakbay na mga ngalakal. Dahil ang kanilang bando ang kanilang tahanan. Nalaman ni Sejun ang tunay na katangian ng susi, nang sabihin sa kanya ng sistema na ang may-ari ng subspace prison key ay nawala. At ngayon ay itatalaga ito kay Sejun bilang may-ari. Sinabi ng sistema na tinatawag nito ang subspace prison. At agad na lumitaw ang isang malaking kahoy na pinto sa lupa sa harap nila. Nagulat si Sejun nang makita ang pinto, at hiniling niya kay Iona na magbigay ng kanyang opinyon tungkol dito. Sinabi niya sa kanya na ang subspace magic ay lumilikha ng espasyo sa pagitan ng mga dimensyon. At karaniwang ginagamit ito para ikulong ang mga mapanganib na bilanggo o mahahalagang bagay. Napagtanto ni Sejun na tiyak na may itinatago si Skerem na mahalaga gamit ang susi na ito. At binuksan niya ang pinto para malaman kung ano ito. Natagpuan niya ang isang walang laman na madilim na silid sa kabilang panig. Ngunit napansin ni Theo ang isang tao sa loob ng silid. Sumigaw siya sa maliit na nilalang na nanginginig sa sulok. At sinabi sa kanya na magpakita. Ang nilalang ay nagmamakaawa kay Sejun na huwag siyang saktan. At pinapakalma siya ni Sejun dahil walang sino man dito ang sasaktan siya. Tinanong niya kung sino siya, at lumapit ang nilalang at nagpakilala bilang Batbat. Inosenteng tinanong ni Batbat si Sejun kung siya ang bago niyang amo. At naguluhan ang lahat dahil nagtataka sila kung ano ang ibig niyang sabihin. Iyon lang muna para sa video na ito.